Eto na naman po tayo mga idol, nagbabalik na naman po tayo para pag-usapan na naman natin itong mga aso dito sa Senado. Talagang nangangamoy aso itong Senado mga idol, grabe. Ito at hindi po nagpapigil talaga itong ating idol na Senador Marcolita po mga idol. Talagang harap-harapan, kinukumpronta niya itong si Senador Lacson, itong pumalit sa kanya bilang isang Blue Ribbon Committee dito sa Senado. Harap-harapan niya talaga itong kinukumpronta tungkol po dito sa mga estilo nilang bulok. Halatang halata na, huling-huli na dahil dito sa mga sinasabi ni Senador Lacson, ngayon, ang sagot niya, oo. Kaya ito mga idol, kung hindi pa kayo nakapanood nito, panoorin na natin ito para malaman na po natin kung talaga bang aso itong si Senador Lacson. Yan. Nakita ko yung resulta ng kanyang personal na pag-iimbestiga. Doon po sa kauna-unahang slide, Mr. President, nakita ko po yung isang text message na galing po yata kay Yusek Catalina Cabral. Hindi ko po masyadong maintindihan. Pwede po bang pakikwento po ninyo, Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ang pinanggalingan po, nag-congratulate siya sa ating nakaupong Senate President. But this message was sent through the staff of our Senate President, Mr. President. Ang sinasabi doon, congratulations po, no? That was after July After July proclamation or after oath-taking, Mr. President. After the oath-taking, if I distinctly remember. So dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po, dahil nag-oath-taking na tayo, nag-message si kagad yung Undersecretary Cabral sa kanyang staff at sinasabi, congratulations, baka mo merong ako may... Andyan po sa text message, sa Viber message, na sinasabi para ma-align do sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy, siya nang gagawa ng paraan. Ang sabay ang sinabi na para maihabol o maisama na sa NEP. So nag-iimbita siya na magsumite kayo, parang sinasabi 500 million pesos yata, ibig sabihin ng 500 yan eh. Kasi hindi naman malinaw, pero ang sinabi, po kayo 500 for now. For now. Ibig sabihin, for now, sige, magpasok kayo mga 500 million pesos worth of projects na sa inyo manggagaling. So ito po yung sinasabi natin na isang kamalian ng budgeting or budget process. Salamat po sa sagot na yon, Mr. President. Ako po yung naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo at siya'y kusa niyang inialok po yung inaakala niya sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Opo. At agad pong tinanggihan ng ating Senate President. Alam ko po. Sinabi niya agad sa staff niya, wag, ayoko ba't ako maglalagay dyan? Kasi po kaya ako naitanong to, Mr. President, kahapon po, ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala raw siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man ya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa. Ayun mga idol, grabe talaga, ibang klase din tong aso na to. Ibang klase din tong dalawang aso na to sa Senado, no? Akalain mo, ang sagot na lang, oo. Nako, huling-huli ka na, Senador Lacson. Huling-huli ka na ni Senador Marcolita doon sa investigasyon na yon na nagkang-congratulate ka pa. Magpapalusot ka pa eh.
halatang halata naman na bayaran kang senador ka. Naku, huling-huli ka na, nandun na nga Kitang-kita na nga sa text message Congratulations pa ang sinabi mo. Ibang klase din tong buhaya na to no? Ito yung klaseng buhaya na kahit busog na, gusto pa rin kumain. Grabe, wag na kayong magpapalusot. Si Senador Marcolita pa, alam niya na may balak kayo, kaya naghanda-handa na yan si Senador Marcolita kung ano ang gagawin ninyo. Kaya meron na yang mga ebidensyang ibubulgar. Kaya wag masyadong kampante. Kaya ang ibig sabihin yan, baka sabihin ninyo, baguhan lang to si Senador Marcolita. Ang ano nito baguhan nga pero mautak. Hindi tulad ninyo. Ang utak ninyo, utak pusit, utak hipon. Yung utak ninyo at tae ninyo nagsama. Grabe naman ito. Halatang halata na magpapalusot ka pa. Ito kayong dalawa dyan, ni Soto at saka ni ikaw Senador Lacson. Halatang halata na kayo na kayo po yung alaga na aso dyan sa Senado. Masyado po kayong mga bubo Kung gagawa man lang kayo ng kalukuhan, di dapat sana yung hindi kayo halata ba? Masyado kasi kayong halata. Kaya ayan tuloy ngayon, pinagpipistahan kayo ng taong bayan dito sa social media. Kaya wag maging bobo, hindi po kasalanan maging bobo. Ang kasalanan nyo, magiging tanga kayo. Kasi nagpapauto kayo dyan sa amon ninyong tambaloslos na yan. Kaya tayo mga kababayan, ito na lang ang masasabi natin. Nakita naman po natin kung ano talaga yung ginagawa nitong administrasyon nito. Harap-harapan na po tayong inuulol nila. Kaya ganito na yung nangyayari sa ating bansa, wag na po tayong pumayag. Wag na po tayong pumayag na ganituhin po tayo ng ating administrasyon ngayon. Kaya ang gagawin po natin, lumaban po tayo at lumabas at mag-ingay na po tayo dahil sobra-sobra na po yung ginagawa ng administrasyon. Harap-harapan na po yung pagnanakaw na ginagawa po nila sa ating gobyerno. Kaya, mga kababayan, hintayin pa ba po natin na hanggang lulubog na yung Pilipinas na hindi na talaga makakaahon bago po tayo mag-ingay? Bago po tayo umalma? Bago po tayo pumalag dito sa mga ginagawa nilang pambababoy sa ating bayan? Kaya sa lahat ng mga DDS, alam po natin kung ano po yung tama't mali para sa ating bayan. Kaya pagpatuloy lang po tayo na sumusuporta sa ating mga kababayan kung sino po yung lumalaban para sa ating bansa. Kung sino po yung mga politiko na naglilingkod ng tapat at maayos sa ating bayan. Huwag na po tayong magpapauto dito sa mga kawatan na ito. Grabe naman to. Grabe. Huling-huli ka na. Magpapalusot ka pa. Aso na, Lacson. Ikaw talaga, Lacson. Mula pa nung panahon ni Noynoy. Panahon ni Gloria, nandyan ka na. Ilang dekada ka nang nandyan sa Senado. Pabalik-balik ka na lang. Uplok ka pa rin hanggang ngayon. Ngayon, sa sitwasyon ngayon, nagpababayad at nagpapagamit ka pa. Wala ka talagang bayag at wala kang prinsipyong animal ka. Mga hayop kayong dalawa dyan, Soto. Ikaw, Soto, wala ka nga rin ginawa. Ilang dekada ka na nandyan din sa Senado. Pabalik-balik ka na lang dyan. Ngayon, pinapakita mo pa talaga sa taong bayan kung anong klaseng aso ka. Bulldog ka ba? O chow-chow? Pero ibang klase. Canine. Talagang nangangagat. Talagang nangangagat sa kalaban. Ipagtanggol lang yung amo niya. No? Lupit. Kaya mga kababayan, itong mga ginagawa po ng mga hayop na itong mga aso na ito na nasa Senado, wag na po tayong pumayag na magpatuloy pa itong ginagawa nilang kagaguhan dito sa ating bayan. Lumabas na po tayo at mag-ingay, mga DDS. Paglaban po natin ang karapatan natin bilang isang mamamayang Pilipino sa ating bayan. Kaya sa lahat ng mga DDS, tuloy lang po tayo
at lumaban para sa ating bayan at saludo pa rin ako sa inyong lahat.